yung sinasabi ko na mga amoy na ito nangahablit talaga ng gamit eh. Fiskuri. Linggong-linggo nagising tayo ng maaga. Kaya biglaan inaya ko sarili ko papuntang Bato Caves. Madaling gumala dito sa KL kasi bawat sulok niya may MRT na and hindi ganun karami yung tao. Anda juga boleh hubungi kami melalui bidang sosial atau di 0345 yung Bato Caves. Ito yung pinaka-temple ng mga Indians dito sa Kuala Lumpur. Madalas puntahan ito ng mga tourists galing Pilipinas. And ilang station siya papunta ng Bato Caves. Ayan, bababa tayo ng Kampong Bato. 1, 2, 3 station from Sintol Barat. Then nilipat tayo ng KTM. Yung KTM nila, yun yung pinaka old railway yata nila dito. I'm not sure, pero tingin ko siya pinaka luma kasi coach siya. Ang kuha niya coach. Pagdating naman sa Kampong Bato, 2 station agad papuntang Bato Caves, pero sobrang tagal nang kasi every 1 hour lang yung train ng KTM na yan. So sana matsyampa natin nandiyan kaagad. Tayo sa side na to. Hanggang wala katao-tao. Bato MRT station, lipat tayo sa Kampong Bato station ng KL. Tanghali na pero wala pa rin masyadong tao dito sa Kampong Bato. Pero kahit anong oras na pumunta, parang ganito pa rin eh. Talagang kukunti ang tao. And kung gagala ka dito sa Bato Caves over the weekend, dapat kung naghahabol ka lang ng oras, mas maganda mag-grab ka na. Pero kung marami kang oras, pwede mo try itong KTM nila para ma-experience mo din. Diba? Para kang nasa ibang lugar na. Walang katao-tao, pero dinadayo ito. Platform 2. Kung galing kang Pilipinas at over the weekend lang ang trip mo, mas magandang mag-grab ka na lang papunta sa Bato Caves from KL. Nasa 27 ringgit lang naman yun. Pero kung marami kang time at gusto mo ma-experience ng KTM nila, which is yung old rail station nila, try mo. Pero yung dating kasi ng mga train dito is every 1 hour, kaya matagal talaga. Pero
Para sa akin, sulit yung experience kung mararanasan mo itong KTM nila. Yan, may parating lahat ng train. Sakto at ang baba natin. Sakto lang. Pero huwag na dyan. Itong babae yan. Pagula yan. Yan. Takbo. Wala rin kalaman-laman. Ano pa kasi. Ito kagandahan dito. So from Kampong Bato, dalawang station pa. So dyan po natin na maaga. Saktong-sakto lang yung train. Hindi natin makapagpuan. Itong babae lang itong lugar nito eh. Padap na tayo dito. Berikutnya, Taman Wahyu. Next station, Taman Wahyu. Selamat berjaga kepada semua penumpang KTM Komuter. Tahukah anda, perkhidmatan KTM Komuter Terbang akan bergerak stesen berikutnya. Batu K adalah next station. Batu K tidak ada sedikit bahagia ini. Ito rin yung last station ng KTM papuntang Selangor. Kaya sakyan ng mga balik ng Kuala Lumpur. Maswerte tayo, nakuha natin kagad yung train. Pero hanggat maaari, kung over the weekend pa lang naman dito sa Kuala Lumpur, eh sayang ang oras maghihintay ng train kasi every 1 hour nga siya dumarating. Sa akin, mag-grab ka na lang para mas masulit mo ang Kuala Lumpur. Mag-grab ka mapunta rito sa Batu Caves. Hindi naman siya ganun kalakihan. Kung 4 kayo or 3, 27 ringgit to 30 ringgit per grab. Maliit na bagay na lang yung 27 ringgit para sa maubos yung oras sa paghihintay ng KTM. Paglabas pa lang dito, ayan, limestone na. Ayan si Monkey King. Medyo mag-ingat ka lang dito kasi talagang maraming unggoy dito. Sabi nila yung mga unggoy rito nagtatangay ng cellphone.
minsan nahabutin yung bag mo. Pero sa ilang beses kong pagpunta rito, di ko pa naman nararanasan. Maya maya marami rin mga kainan dito. Galat na. May mga Pinoy sa likuran natin ng mga turista rin to. Kahit saan talaga malaman mo Pinoy, hindi kasi maingay na. Joke lang. Nakakatawa, kahit saan ka magpunta may Pinoy talaga. Kahit anong oras may Pinoy talaga. So Indian temple tong Batok Cave. So ano pang ina-expect mo kundi mga Indian foods. Dito sa lugar na to, sobrang daming kalapate, sobrang dami rin ng unggoy, and sobrang dami ng tilapia. 你講怡保啊，有一個叫做清心嶺嘅。OK，清心嶺咧，喺香港 Hina-harvest nila yan or 嘅啦，總之清心嶺你未入嘅啦，總之前係一個清心嶺，嗰叫做佢哋叫做小咩啊？唔使多啊！你去到嗰個山嗰度係咪嗰啲水啊？你去到你嗰啲So tinatanggal nila yung chinelas nila kapag sumasampa sila. Yan yung Batok Cave pa sa taas. 270 steps. Kaya may akit tayo. Sa ngayon, i-enjoy mo natin yung mga kalapate. Kung gusto magpakain ng kalapate o magpakain ng unggoy, 10 ringgit lang ito. 10 ringgit yung saging, 10 ringgit din yung pagkain ng kalapate.
Start na natin yung 270 steps. Yung mga nakapapa umakyat, yan yung mga Indians. Pero ayun, mas maraming tourist. Sa gitna pa lang tayo pero pagod na, no? Ito sila. Maraming umakyat dito na Indian para dun sa temple nila sa loob. Bata, matanda siya sila akitin. It's not because tourist sila, pero dahil sa faith nila. Konti na lang. Konti na lang. Morgan, I think this wonderful devotion from the people started way back in the days of the Helsingfors, millions of years ago. Right? Just as a Christian story of Lucifer. Right? There was a Lucifer.
Island. Malapit na tayo sa pinakadulo. Ayan, pawis na. Sultan sa Moscow. Ito yung pinakataas ng temple nila. Okay. Correction. Pinakataas ng Bato Cave. Yung may temple. Sudah apa aja? Will bite you, huh? Sport possibility. Will bite you. I also. Sport possibility. Okay, it's okay. Try to snacks naman. Yun yung sinasabi ko na mga amoy na to nangahablot talaga ng gamit eh. You're a bad monkey, ah. Bad monkey. Sayang din nakuha ng video. Nagkablot siya ng bag. Wanted. You're wanted already. Ayun na nga. Meron nang hinablot na bag yung unggoy. So kapag nandito kayo, ingat-ingat lang din, lalo kung may pagkain na laman yung bag nyo. Baka maamoy nila o yung makita. Ahabutin talaga ng unggoy. Testing. Hanap tayo ng mga kainan dito. Hanap tayo ng Tita Rick. Dito talaga kaya.
roti canai. Satu, dua, tiga. 2 ringgit ah. 1. And roti canai Milo. Roti canai Milo. This one. Yes. Ah, 1 also. one. Okay. Ah, And not only. I'll try. sausage. You want sausage? What is that? No need. This one good. Puri. What's that? Is it good? Oil. 250? Ah, Okay, I'll try one. 2. 1, huh? One. Ah. So what's your order again? Roti canai, roti Milo, 1. Puri, 2. 1. How many you want? One only. Only one. Okay. Yeah. How much? Water? Drinks is I need Tetare. Tetere. Okay, 1. Tetere ka? Ah. Okay, thank you. Ito yung roti canai. Meron pang squash. Saka yung spicy sauce nila. Ano? Ito yung pure lang. Tapos may squash siya at may something na curry sauce. Squash sauce and curry sauce. Squash sauce lang talaga. Itong Milo sobrang tamis. May next matamis. Pero sa akin roti Milo is 4 ringgit. Roti canai 250. 3 ringgit. Pero price is good. Kaya tanong kanina nung video ko, wala ako ng spoon, sabi ko hindi. You will eat the way you eat. Kumakain daw ito nakakamay. Kumain ko nakakamay. Kung magiging turista ka sa ibang bansa, kaya sa kahit ibang lugar, kahit sa sa Pilipinas, mas maganda na i-try mo yung way ng culture nila. Kasi diba ayaw kumain ng may kakamay, pero kung matatry mo, complete experience mo. Diba? May parating pa ako sa mga pero hindi ko kaya.
want anybody. Roti Milo, Puri. Where's Puri? Puri. Very okay. Napangga ni Kuya yung lamesa natin. So, sira yung hawa ko muna yung camera. Roti canay. Meron pa tayong wala, Puri. That's Puri. Puri. This made of with rice. With nani. This one. How much total? Yeah, I need this one. I still use the sauce. Another one I take. How much total? Roti Milo. How about this one? This one. Where? This one. Tetarik. Roti Milo. Puri. Okay. This one is This one. Roti Canay. Okay. Not here. Anak. Malulugi siya. Di ba? So, kailangan nila maging honest. Fish puri. Puri. Hindi ko alam kung check ba. Rice. Tomato, squash, manager. Okay, correct. How much? 11. Yes. I already did it. Yes, I You forgot ah. Yes. 11 yung dipla sa kaya natin, di ba? Give me 40. Okay. Return. Meron siyang pagka meron din siya na parang toasted na rice na masarap yung toasted yun. And masarap siya habang bago pa. Tingin ko pag nawala yung lutong niya, hindi siya masarap. Pero masarap. Tatlong set na tayo natin pero 11 lang.
tayo ng Kuala Lumpur kasi umiinit na at dumadami na rin mga tao. Babalik na tayo ng Kuala Lumpur. Anong oras na? 10:55 AM. So 2 hours. 2 hours lang may ikot mo ng Bato Caves. Kasama na biyahe from River City. River City is Jalan Ipo lang yung banda. Wala pa sa mismong Kuala Lumpur. So kung manggagaling ka mismo sa Kuala Lumpur or sa mismong city center ng Kuala Lumpur, siguro umalis ka ng mga 8 AM. Natapos na ng sunrise na para kung mag-trend ka man, kung gusto mong try yung KTM, hindi ka mahihirapan sa paghahabol ng oras kasi ang hirap talaga sumakay ng KTM dito every 1 hour. Pero dito maghihintay pa kami nito, tapos pag dumating yung train maghihintay ng 1 hour ulit yun. So good luck sa atin. Ang best na gawin nyo kung galing kayo mismo sa Kuala Lumpur, kung nandun ang hotel nyo, siguro mag-bus kayo, pwede kayong mag-train papunta rito para lang ma-experience yung train. Pero pag pauwi na mag-grab na kayo para masulit nyo pa yung ibang bagay na pag nyo gawa.